Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Wolf King. Halina't simulan na natin. Habang tumatakas sila, nahuli sila ni Duke Bergen, ngunit sa halip na kalabanan siya, inabot niya kay Drew ang isang espada, sinasabing umaasa siyang matagpuan nito ang hinahanap niya, malayo sa mga leon. Sinabi ni Drew kay Bergen na hindi niya pinatay ang kanyang ina, hindi siya ang halimaw na iniisip ng mga tao. At sumagot si Duke Bergen na naniniwala siya rito ngunit ikinalulungkot niyang wala siyang magagawa para matulungan siya. Sa kasamaang palad, dumating si Prinsipe Lucas kasama ang kanyang mga sundalong leon at pinaligiran sila. Sinabi ni Whitney kay Drew na magpatuloy sa pagtakbo habang inilabas niya ang kanyang espada upang harapin ang mga ito. Sa kalagitnaan ng labanan, sinampal ni Lord Vancon si Hector dahil kumampi ito sa isang lobo. Nagalit ang ama ni Hector nang makita ito at sinabi kay Vancon na ang pagsalakay sa isang pinuno ng boar ay isang pagsalakay sa kanilang lahat. Biglang inilabas ni Lord Vancon ang kanyang punyal at sinaksak si Baron Houth habang nanonood si Hector, umiyak habang bumagsak ang kanyang ama. Habang nananalo ang mga sundalong leon, dinakip ni Drew ang magiging asawa ni Prinsipe Lucas at ginamit siya bilang bihag, sinasabing dapat siyang palayain kung gusto niyang ligtas ang babae. Biglang nagbago ng anyo si Prinsipe Lucas at naging isang leon upang salakayin siya, ngunit agad namang nagbago ng anyo si Drew bilang isang lobo at itinulak siya palayo. Pumasok siya sa isang elevator na nagtungo sa ilalim ng dagat, kasama si Hector at ang bihag na si Gretchen. Nakasakay silang lahat sa isang bangka. Sinabi ni Drew kay Hector at Gretchen na hindi sila bihag, kapag nakahanap sila ng ligtas na lugar, palalayain niya sila. Sinisi ni Drew ang sarili sa pagkamatay ng ama ni Hector, ngunit sinabi ni Hector na huwag niyang sisihin ang sarili, alam niyang si Lord Vank, ang taksil na pinuno, ang pumatay sa kanyang ama. Matapos ang mahabang paglalakbay, binalaan ni Hector si Drew na papasok sila sa kagubatang Wormwood, isang lugar na puno ng mga sumisipsip ng dugo na paniki at higanteng polaka na kasinlaki ng aso. Ngunit ngumiti si Drew dahil ito ang huling lugar na iisiping hanapin sila ng kanilang mga kaaway. Pagdating nila sa lupa, tinangka ni Drew na tulungan ang isang matandang lalaki na nahihirapang itulak ang kanyang mga paninda, ngunit pinigilan siya ni Hector, na nagpapaalala sa kanya na dapat silang magtago. Pumasok sila sa isang mabahong kamalig upang magpahinga para sa gabi. Biglang nakarinig si Drew ng sigaw ng tulong at agad tumakbo palabas. Nakita niya ang matandang lalaki na nahihirapang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga paninda sa ilog. Ginamit ni Drew ang kanyang kapangyarihang lobo upang tumulong. Nakita ng matanda ang kanyang mga mata at nagsabing purihin ang Diyos, ang lobo ay nagbalik. Bumalik si Drew sa kamalig at nakita niyang nakagapos si Hector sa kisame, ito na ang pangalawang pagtatangkang pagtakas ni Gretchen. Habang tinatangkang tumakas ni Gretchen gamit ang kanilang bangka, lumitaw ang kakaibang mga nilalang na tinatawag na Wilderman at dinakip siya. Dinala siya sa isang dambana at sinabing purihin si Val. Nalaman ni Drew mula sa matandang niligtas niya na may nayon ng mga Wilderman sa gilid ng isinumpang kagubatan, ang teritoryo ni Val. Habang naglalakbay patungo sa nayon, ipinaliwanag ni Hector kay Drew na si Val ay isang makapangyarihang mandirigma, isang sinaunang ahas na tuluyang niyakap ang kanyang reptilyang anyo at naging isang dambuhalang ahas. Itinuturing siya ng mga Wilderman bilang kanilang diyosa. Pagdating nila sa nayon, nakita nila ang mga Wilderman na nagsasagawa ng isang ritual. Habang hinahanap si Gretchen, inatake sila ng isang Wilderman, ngunit napatay ito ni Drew. Ginamit ni Hector ito sa kanyang pakinabang, binuhusan niya ang katawan ng isang dilaw na potion at ginamit ang mahika upang buhayin muli ang Wilderman, ngunit sa pagkakataong ito, nasa ilalim ito ng kanyang kontrol. Tinanong ni Hector ang Wilderman kung nasaan si Gretchen. Pilit nitong sinagot na dinala siya sa puno ng sakripisyo kung saan lilito si Val upang lumunin siya. Agad na pinatay ni Hector muli ang Wilderman at nagmadali silang pumunta sa puno ng sakripisyo. Nakita nilang nakagapos si Gretchen sa puno. Biglang inatake sila ng isang dambuhalang gagamba ngunit bigla itong tumakbo palayo, dahil si Val na mismo ang nasa harapan nila. Una niyang hinawakan si Hector at pagkatapos ay pinabagsak si Drew. Nang paanan niya si Drew upang kainin, mabilis na inatake siya ni Gretchen gamit ang kanyang espada, kaya napilitan itong bitawan si Drew. Galit na nagbago ng anyo si Drew bilang isang dambuhalang lobo at walang takot na sumugod kay Val. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang leeg ng ahas at pinatay ito gamit ang kanyang matatalim na kuko. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Drew, nalasan siya ni Val. Agad siyang dinala nina Hector at Gretchen sa isang bangka patungong Motley, ang huling bayan bago makarating sa dagat.
Sa gitna ng kanyang matinding bangungot, nagising si Drew at napagtantong dinala siya sa kanyang bayan, ang lugar kung saan kinamumuhian siya ng lahat. Tinulig sa ito ni Hector, sinasabing kailangan nilang huminto para sa pagkain, pahinga, at tulong, ngunit sinabi ni Drew na ang kanyang mga kababayan ay naniniwalang isa siyang mamamatay tao. Bumalik sa kanyang alaala ang sandaling hinabol siya ng kanyang bayan matapos akusahan siya ng pagpatay sa kanyang ina. Tahimik ang buong lugar pagdating nila, masyadong maraming sundalong leon, at nakapastil sa bawat pader ang wanted poster ni Drew. Nakita niya ang dating kaibigan niyang si Hamel, nakakulong sa isang hola. Nang makita siya ni Hamel, agad itong sumigaw ng tulong, sinasabing ang lobo ay nagbalik. Sinubukan ni Drew na tumulong, ngunit sumagot si Hamel na paano mo kami matutulungan, kung ikaw ang nagdala ng lahat ng kapahamakan dito. Nang kumalat ang balita tungkol sa isang lobo sa bayan, dumating ang mga sundalong leon upang magbigay ng babala. Maraming tao ang pinarusahan at pinatay ng walang dahilan, ang mga bahay ay sinunog, lahat dahil kay Drew. Muling sumigaw si Hamel ng tulong, kaya nagising ang mga sundalong leon at nagsimulang habulin sina Drew at ang kanyang mga kasama. Dinala ni Drew ang mga ito sa kanyang dating tahanan, ngunit nagulat siya nang makita itong nawasak. Sa likuran ng bahay, nakita niya ang libingan ng kanyang ina at humingi siya ng senyales kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit sa halip na sagot, bumalik sa kanyang alaala ang malagim na sandali ng patayin ng isang werit ang kanyang ina. Habang hinaharap ni Hector at Gretchen ang isang batang babae na may suot na maskara ng sundalong leon, biglang huminto ito sa pakikipaglaban nang makita si Drew. Ang pangalan niya ay Aaron, ang dating kaibigan ni Drew. Si Drew ay may hinahanap sa loob ng bahay noong gabing pinatay ang kanyang ina. Isang mahalagang bagay na dapat niyang matanggap mula rito. Iminungkahi niyang maghiwa-hiwalay sila upang hanapin ito at inanyayahan si Aaron na sumama sa kanya. Sinabi ni Aaron kay Drew na hindi niya inaasahang patawarin siya nito, ngunit alam niyang hindi siya ang halimaw na iniisip ng iba. Sinabi niya na kailangan siya ng mga tao ng Manel upang tumayo at lumaban para sa kanila. Ngunit sumagot si Drew na walang sinuman ang makakalaban sa mga leon sapagkat masyado silang malakas. Sinabi ni Aaron na kung hindi sasama si Drew sa laban, siya na mismo ang lalaban. Mabilis siyang lumabas ng bahay dala ang kanyang espada. Samantala, nagsimulang mawala ng kontrol si Drew dahil sa laso ng ahas na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Sa wakas, natagpuan nila ang bagay na nais ibigay ng kanyang ina, isang kahon na naglalaman ng 3 napakahalagang mga alay sa pagsilang. Ngunit sinabi ni Hector na hindi lang ito mga regalo, kundi mga simbolo ng katapatan na ibinigay sa kanya ng mga warlords noong siya ay isinilang, bilang isang pangako na paprotektahan siya habang nabubuhay. Ang mga simbolo ay ang puno ng oak mula sa Bear Lords, ang sungay ng uusa mula sa Stag Lords, at isang modelo ng barkong Maelstrom mula kay Count Viga ng Shark Lords. Sinabi nilang si Count Viga ay naging pirata matapos siyang ipatapon ni Leopold. Ang barkong Maelstrom ni Count Viga ang pinakamapanganib sa White Sea. Naniniwala si Hector na si Count Viga ang warlord na itinakda ng ina ni Drew upang kanyang matagpuan bago sila magsimula sa kanilang paglalakbay. Ngunit bago nila ito gawin, nagpasya si Drew na hanapin muna si Aaron, na nagtungo upang harapin ang mga Lion Troopers mag-isa. Nakita natin si Aaron na sinusubukang iligtas si Hamel mula sa kulungan ng mga Lion Troopers. Nahuli siya ng isang sundalo at tinangkang patayin siya. Nakita ito ni Drew, at biglang nagising ang lason sa kanyang katawan, nagningning ng kulay lila ang kanyang mga mata. Natuwa si Aaron nang makita si Drew, ngunit nang bantaan ni Drew ang mga Lion Troopers na lumayo sa kanya, agad silang nagpaputok ng palaso. Naiwasan ito ni Drew, ngunit tinamaan sa dibdib si Aaron, dahilan upang siya ay mamatay. Dahil sa matinding galit, nagbago ang anyo ni Drew at naging isang lobo, nawala siya sa kanyang sarili at sinugod ang mga troopers. Dahil sa epekto ng lason, sinimulan niya ring atakihin ang kanyang sariling mga kaibigan. Sa gitna ng laban, muntik na niyang saktan si Gretchen, ngunit dumating si Hector at hinawakan ang kanyang dibdib, pinaalalahanan siya na sila ay magkaibigan. Biglang natauhan si Drew at bumalik sa kanyang anyong tao. Agad silang nagpatuloy sa paghahanap kay Count Viga, isang pirata na maaaring maging tagapagturo ni Drew. Natagpuan nila ang isang tavern, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga pirata. Tinanong nila ang may-ari ng tavern tungkol kay Count Viga, ngunit sa halip, pinagtawanan lang sila nito. Ipinahayag naman ni Gretchen na siya ay ang magiging asawa ng Prinsipe Lucas at maaaring ipapugot ang ulo ng may-ari ng tavern. Dahil dito, napilitan ng may-ari na sabihin na dumarating si Count Viga sa tavern tuwing gabi.
Hindi nila alam na si Count Vega ay naroon na mismo sa loob ng bar. Lumapit siya kay Drew ngunit hindi bilang Vega, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Sinabi niya kay Drew na matutulungan niya silang hanapin si Vega, ngunit kailangan muna niyang malaman kung bakit nila siya hinahanap at kung magkano ang kanilang handang ibayad. Biglang inihagis ni Gretchen ang isang supot ng ginto sa kanya, ngunit bago pa man sila makipagkasundo, isang malaking lalaki ang lumitaw at isiniwalat ang kanyang sarili bilang si Vega. Hinawakan niya ang leeg ni Drew at humingi ng perang inutang sa kanya. Pinatumba ni Vega ang lalaki, ngunit dumami pa ang mga humahabol sa kanya. Sinabi niya kay Drew at sa kanyang mga kasama na sumunod sa kanya habang tumatakas. Dinala sila ni Vega sa kanyang barko, ang Maelstrom. Samantala, nagpa siya si Gretchen na iwan sila at bumalik kay Prinsipe Lucas bilang kanyang magiging asawa. Sa kabilang banda, si Whitney at ang kanyang ama na si Duke Bergen ay ipinatawag sa palasyo ni Haring Leopold. Galit na sinermona ni Leopold si Duke Bergen dahil hinayaan niyang makatakas si Drew. Bilang parusa, inutusan niya si Duke Bergen na ang kanyang anak na si Whitney ay magiging abay sa kasal ng kanyang anak na si Prinsipe Lucas kay Gretchen. Pagkatapos ng kasal, pipiliin nila ang lalaking ipapakasal kay Whitney. Wala nang nagawa si Duke Bergen kundi sumang-ayon, dahil alam niyang mapanganib kalabanan si Haring Leopold. Samantala sa barko, ibinunyag ni Vaya ang totoong pagkatao ni Drew bilang isang lobo at ang nararapat na hari ng Westland. Nagulat si Drew kung paano niya ito nalaman, ngunit ipinaliwanag ni Vaya na kumakalat ang kanyang mga wanted posters. Tinanong ni Drew si Vega kung matutulungan siya nitong kontrolin ang kanyang kapangyarihan bilang isang lobo. Ipinaliwanag ni Vega na ang pagiging isang mandirigma ay parang pagiging isang barko sa karagatan. Maaari mong labanan ng hangin at alon at mabasag sa mga bato, o maaari mong matutunang gamitin ang mga ito sa iyong kalamangan. Binigyan ni Vega si Drew ng isang espada upang lumaban. Natalo si Drew, ngunit binigyan siya ni Vega ng mga pahiwatig kung paano makokontrol ang kanyang kapangyarihan bilang isang lobo. Samantala, si Hector ay hindi nagtitiwala kay Vega, tulad ni Drew. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar sa barko upang tawagin ang kanyang patay na ama para humingi ng mga sagot. Ngunit nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa kabilang silid. Nang kanyang siyasatin, natuklasan niyang ang tunog ay nagmumula sa isang kahon, at sa loob nito ay si Gretchen na dinukot ni Vega. Tinanong ni Drew si Vega kung bakit niya ito ginawa, at sinagot siya ni Vega na binalaan na niya ito na huwag magtiwala kaninuman. Sa puntong iyon, pinaligiran ng mga tauhan ni Vega si Drew at ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ni Vega na dadalhin niya sila sa Westland upang ipagkaloob kay Haring Leopold. Nagalit si Drew at nagbago ang kanyang anyo bilang isang lobo. Nakita ito ni Vega at siya naman ay naging isang Shark Lord. Naglaban sila, ngunit dahil mas may karanasan si Vega sa pakikipaglaban, nagwagi siya laban kay Drew at nagbalik ito sa kanyang anyong tao. Ikanadina ni Vega si Drew at ang kanyang mga kasama, pagkatapos ay naglayag patungong Westland upang ibigay sila kay Haring Leopold. Sa pagdating sa Westland, sinalubong sila ni Haring Leopold kasama ang kanyang mga sundalo. Ibinigay muna ni Vega si Gretchen sa prinsipe at si Hector kay Lord Van Cassen. Nang hiningi ni Vega ang mas mataas na bayad para kay Drew, bigla siyang tinakot ni Haring Leopold gamit ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag ni Leopold na sa umaga ng kasal ni Prinsipe Lucas at Lady Gretchen, si Drew ay bibitayin. Dinala si Drew sa palasyo, ngunit habang nasa daan, sila ay naharang ng mga Stag Lords na sumugod upang sagipin siya. Sumali si Whitney sa kanila sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama. Isang Stag Lord na nagngangalang Nick, ang nakahiwalay sa karwahe ni Drew mula sa mga sundalo, habang si Whitney naman ay pinalaya siya mula rito. Sa kasamaang palad, nahuli si Whitney ng Prinsipe Lucas at ng kanyang mga sundalo. Dahil dito, voluntaryong sumuko si Drew kapalit ng buhay ni Whitney. Sa loob ng kulungan, pinuntahan ni Duke Bergen si Drew upang sagipin siya, ngunit tumanggi si Drew. Ayaw niyang may madamay pa dahil sa kanya. Gayunpaman, hiniling niya kay Duke Bergen na kung sakali, ipaalam sa kanyang amain na hindi siya ang pumatay sa kanyang ina, si Tilly. Sa silid ng mga babae, natuklasan ni Whitney ang Reyna Amalie, ngunit siya ay nasa ilalim ng isang mahika at natutulog sa loob ng maraming taon. Agad niyang tinawag si Hector upang gamitin ang kanyang mahika upang basagin ang sumpa. Kung madyay gising nila ang Reyna, matutulungan sila nito dahil siya ang totoong ina ni Drew. Samantala, si Duke Bergen ay nakipag-usap sa isang Stag Lord kung paano mapapabagsak si Haring Leopold. Nakita nila si Vega, ang Shark Lord, na nagbenta kay Drew sa hari.
Dahil dito, sinuntok ni Duque Bergen si Vega at pinaalalahanan siyang ipinangako nilang paprotektahan ang lobo. Naglaban sila sa kanilang anyong hayop, ngunit dumating ang isang Stag Lord upang pigilan sila. Samantala, sa kulungan ni Drew, dalawang gwardya ang dumating, at sila pala ay, ang amain at kapatid ni Drew na nagbalat kayo bilang mga sundalo, dumating sila upang maghiganti sa pagkamatay ni Tilly. Ipinaliwanag ni Drew na hindi siya ang pumatay kay Tilly, kundi isang Rat Lord, na malamang ay tauhan ni Haring Leopold. Hindi pa rin sila kumbinsido, ngunit sa halip na patayin siya, iniwan na lamang nila siyang mabitay. Kinabukasan, si Lady Gretchen ay binihisan na para sa kasal, habang si Drew ay inilabas mula sa kulungan para sa kanyang pagbitay. Iminungkahi ng Verdugo na si Haring Leopold na mismo ang pumatay kay Drew. Ngunit nang itinulak siya ni Leopold papunta sa kumukulong pilak, biglang itinutok ng Verdugo ang kanyang espada kay Leopold, at inihayag niyang siya pala ang amain ni Drew. Mabuhay ang lobo, sigaw niya. Sa puntong iyon, nagising ang reyna at sinabi sa lahat na ang tunay na tagapagmana ng trono ay si Drew. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng mabuhay ang lobo, at pati si Gretchen ay sumama sa kanila. Sinubukan ni Prinsipe Lucas na hilahin siya palayo, ngunit sinabi niyang hindi na siya interesado maging reyna. Nagalit si Haring Leopold at inutusan si Lord Van Cassen na patayin ang reyna. Ngunit dumating si Drew upang ipagtanggol siya. Nagbago ng anyo si Van Cassen bilang isang war rat, at sa puntong iyon, napagtanto ni Drew na siya ang pumatay kay Tilly. Samantala, sina Duque Bergen at ang Stag Lord ay nag-anyong hayop at nakipaglaban kay Haring Leopold. Humingi ng tawad ang ina ni Drew sa kanya dahil pinalayo siya noon upang protektahan siya. Sa kalagitnaan ng labanan, dumating ang amain ni Drew upang ipagtanggol siya mula sa Rat Lord, ngunit napatay siya sa laban. Nang makita ni Haring Leopold na hindi niya kayang maneg, nagpasya siyang tumakas. Bago siya umalis, inutusan niya ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga bantay na kunin ang isang singsing at maglakbay patungong disyerto upang hanapin ang isang tao. Hinahabol si Drew ng mga tauhan ng hari, ngunit tinulungan siya ni Vega upang makatakas. Sa huling sandali, sumunod siya sa mga tagubilin ni Vega, at tumalon silang dalawa sa dagat, at dito nagtapos ang episode. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.